Amen. And blessed afternoon po muli sa lahat and sa mga naka-online. So, blessed afternoon po. And pakisabi po sa katabi natin na I am blessed because you are here. I am blessed. So, amen. So, nandoon po yung mga smile na natin mga kapatiran, no? So, praise the Lord. Muli po ay nagkikita po tayo ulit after a week sa panambahan ng ating Panginoong Jesucristo, no? So, muli po ay kailangan po natin yung disiplina sa ating sarili kasi this is only by the grace of God na nakapag-church po tayo, no? So, because as He said in Isaiah chapter 43 verse 21, the people I formed for myself that they may proclaim my praise. So, praise the Lord. Yun po yung pinaka-purpose po natin kung bakit andito po tayo. And in Psalm also, chapter 33 verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance. So we are blessed because the God which we are serving is God, God is the Lord. So amen. Good afternoon to our Lord Jesus Christ. Good afternoon, church. As we start this worship day, allow me to read Psalm 145:3. It says here that you are wonderful, Lord, and you deserve all praise because you are much greater than any can understand. So we give our best to the Lord. He deserves our honor. Hallelujah, Father. Hallelujah. Cover this place with your precious blood. As we worship you, you bless our food and water. And as we worship you, Father, we declare the restoration, the strength that we have, Father. And Lord Jesus Christ, as we worship you, Panginoon, we receive the healing, Father. Hallelujah. This is our medicine, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we'll lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we'll lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. And you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Come on, church, let's sing from the heart. He deserves our glory. You deserve the glory and the honor and the honor. Lord, I lift my hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You
are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. And you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one like you. And you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. There is none like you, Jesus. Amen. Good afternoon, church, and good afternoon sa ating Panginoon. Our scripture reading for today is found in the book of Psalm 148, verses 1 to 7. Allow me to read po in Tagalog. Sabi ng Panginoon, purihin si Yahweh, purihin ng Diyos, nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukboroong karamihan. Ang araw at buwan, siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na kayo'y likhain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag, kanilang hinalagyan. Hindi magbabago, magpakailan paman. Purihin niyo si Yahweh, buong sanlibutan, maging dambuhala nitong karagatan. Amen. This is the word. Hallelujah. Let's continue in the presence of the Lord. Let us close our eyes and bow our heads. Once again, Lord, we worship you. We thank you, Father God, for this afternoon that we are here, Father, to gather in your name, Father God, to worship you, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who created the heaven and earth, and the God who always gives us the air that we breathe. Thank you, Father God, for this day that we are here again, Father God, to lift up your name on high, Lord. Father God, hinihiling ko po, Lord, na anuman po yung nakikita mong kasalanan, Father God, sa bawat puso at isipan, Lord. Hinihiling ko po, Father God, na kami po yung patawarin, Lord, sa mga sinasadya at mga hindi sinasadyang mga pagkakasala namin sa iyo, Father God. Hinihiling po namin na kami patawarin, Lord. At itinataas ko, Father God, lahat po ng mga aming kakantahin na papuri at pagsamba sa iyo ngayong araw na ito, Lord, na naway ito isang mapagong samyo sa iyong harapan, Lord. And sa mga lahat ng gagamitin ng mga tao na maghahayag ng iyong kabutihan sa kanilang mga buhay, Lord, nawa po ang iyong pangalan namin po ang siyang maitaas, Lord. At hiniling ko, Father God, na anuman po yung mensahe mo ngayong araw na ito, Lord. Hiniling ko na buksan mo ang bawat puso at isipan, ang aming spiritual na puso at isipan at tenga, Father God, na ito'y pakinggan at aming may apply sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord. At hiniling ko, Father God, na ikaw po ang siyang manguna, ibuhos mo ang iyong Santong Espiritu ngayong hapon sa lugaring ito, Father God. At itinataas ka namin at sa ilamang ang pinakamataas na papurit pagsamba. At hiniling ko namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Let's welcome Brother Edmil Tombo. Praise the Lord. Welcome. And the other one is Sister Sheila Tombo. Praise the Lord. So, kapatid, Brother Edmil at Sister Sheila, welcome po sa bahay ng Panginoon. And the name of the congregation is Jesus Stream of Blessing Christian Church International. So, kung we are full gospel church, so we believe only in the Bible. So, only in the Bible. So, we are not lifting
the name of our pastor, but we are lifting only the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Kung sino po yung nag-invite sa inyo, whoever is inviting you, so you can join the Bible studies. Amen. So we have prayer meeting also every Wednesday. So if you can attend, so mostly I think sa Zoom po ata ginagawa. So pwede po kayong maki-join po, and welcome po kayo sa bahay po ng Panginoon and sa banner po na Jesus Stream of Blessing Christian Church. Amen. So ngayon po ay dadako po tayo sa testimony portion, wherein we are testifying the goodness of our Lord Jesus Christ. Ang sabi po sa Psalm chapter 40 verse 9 and 10. Ang sabi po ni David, I proclaim your saving act in the great assembly. I do not seal my lips, Lord, as you know. I do not hide your righteousness in my heart. I speak of your faithfulness and your saving help. I do not conceal your love and your faithfulness from the great assembly. So ngayon po ay inaanyahan po ang tatlong katao na ihayag po ang kabutihan ng ating Panginoon. So it might be a blessing or pagpapalo sa atin. Atin po niyang ipagsigawan kasi baka yung testimony mo ay mas matindi pala ang may kapatiran pala tayo na mas matindi ang pinagdadaanan. Praise the Lord. At nung nakaraang Friday po, hindi ako naka-attend ng simba kasi nagpa-swab test po kami para sa grand opening ng school. But praise the Lord, nung paggabi na, nalaman ko yung result ko. Nag-negative naman ako, kaya praise God. Tapos kanina umaga, nakachat ko yung family ko through Zoom. Nakita ko yung provide ng Panginoon na di pinabayaan yung parent ko. Yung nanay ko nagpa-check up, tapos tinanong ko siya kung ano yung resulta. Sabi niya, wala kang dapat ipag-alala kasi sabi ng doktor, okay naman ako. Lahat okay. Sa edad na 70 plus, ganun pa rin yung binibigay ng Lord na lakas sa pamilya ko, sa mga pamangkin ko, malulusog pa rin sila, hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Sa tulong din ng mga kapatid ko na pag hindi talaga ako nakapagpadala, sila yung nagpo-provide lahat ng pangailangan. Kasi talaga negative talaga yung sahod ko. Tapos nung malaman ng nanay ko na hindi ako nagpadala na tong buwan na to, sabi ko, tagilid talaga yung sahod ko kasi talaga yung sahod ko, allowance lang talaga yung binibigay ng school. Pero sa ngayon, wala pa rin po akong pasok. Antay pa rin po ako na on call, pero kung anong will talaga din ni Lord, ibibigay talaga ni Lord kung ano talaga yung hinihintay na para sa atin. Sa iba-iba din naman ang yung mukha ng ating mga problema. Yun nga lang kung paano lang na talaga natin dadalahin, tapos sa Lord lang yung ating ipagkakatiwalaan lahat. Tapos isa pa rin pong pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung time na nawalan talaga ako ng budget, itong month na to, yung dating ka-roommate namin sa Bila, nagsabi ako sa kanya na, brother, baka may pera ka dyan. Talagang nahiya talaga ako magsabi pag time na mangungutang at manghihiram kaya ng pera. Sabi niya, ay Mayla, may pera pa naman ako dito. Sabi ko, 100 lang. Hindi, gawin mo ng 200. Sabi ko, praise the Lord, at kahit paano binigay mo yung bang pera na dapat ikatamtaman lang, pero tinaas pa rin ni Lord yung pera na ibibigay. Kaya salamat po sa buhay ng tao yun na ginamit niya. Talaga palang ang Panginoon hindi talaga nagkukulang kung ano yung ibigay. Kung anong hingin mo siyang ibibigay. Kaya sa Diyos lang po, papurit po salamat. Ako din ang pasalamat. I thank God sa panibagong buhay at magkakabuhay. Salamat kasi umabot kami ng 33. Tapos yung kakambal ko din. And then po,
Ako'y magpapaalam na. Ako ay uuwi na, so hindi ko alam kung makakabalik pa ako. So, hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Miss ko kayong lahat. Gusto ko lang i-take ang opportunity na dito ako, hindi na ako ng Lord. Akala ko hindi na ako magbabago. Pero binago niya ako. Salamat sa kay mami at kay tatay na naranasan ko magkaroon din ng kompletong pamilya. Tapos sa mga kapatid ko sa gentleness, sa kina Brother Dom and Ate Marlene, sa kina Brother Jun, saka mga Sabihin. Ayan, salamat sa inyo kasi kung di dahil sa inyo, hindi ako matututo magsalita dito sa ano. Saka hindi ako natutong magipagkaibigan. So, I praise God kasi umabot ako sa ganito. Na nakita niyo na nakapag-asawa ako. Parang magkakaroon na ng anak. And ganyan, uuwi na. So, nabibis ko talaga kayong lahat. Ayun lang, thank you sa lahat ng aral. Kay tatay, salamat tayo sa ano ba yun? Salamat sa lahat ng aral. First time ko kasing umupo sa tabi ng tatay. Hindi ko yun naranasan nung tatay ko kasi nagtrabaho dito sa ibang bansa. Simula pa ng bata pa kami, hindi ko naranasan na makipag-usap ng ganyan at matutumulan sa kanya. So, ang pinray ko lang dati na mas sana maranasan ko yung mga bagay na hindi ko naranasan dati. Binigay naman ng Lord. So, salamat tayo kay Mami din, saka ulit sa inyong lahat. Ayun, sana makabalik ba? Ayun, kasi pahirap na ng pahirap sa Bacolod, saka sa dito, iba na yung patakaran na naman ulit. So, hindi namin alam kung paano namin aayusin, pero alam namin na faithful si Lord. Ayun, thank you sa lahat. Lord, praise God. Pasalamat sa Panginoon dahil bumalik na o nakabalik na po kami sa Ras Al-Khaimah at saka sa Umalquin naging isa, no? Salamat sa Panginoon. Last night ay na-arrange namin yung mga gamit doon. And natapos kami ng madaling araw. Glory to God. Nakita kong at nararamdaman namin kagabi yung kilos ng Panginoon pagkatapos ng pag-arrange. Nag-prayer po kami and nag-exhort ng kaunti and we are preparing for fast and prayer for the next week para sa evangelism. So yung mga members and workers ng Ras Al-Khaimah at sa Umalquin, we are invited you to fast and pray for this coming evangelism for the next week. So binabalik ko yung papasalamat sa Panginoon, which is glory to God. Napapurihan ang Panginoon. Lahat ay ayos na po. Amen. Yun lang po. Binabalik ko na po. Puri pasalamat sa Panginoon.
tatlo lang, pero magte-testify ako kasi tinatch yata ako ni Lord. Tinatch ako. So last time nag-testify ako dito nung nasabi ko na nawalan ako ng work. So nandito ako para mag-testify. First of all, dahil nandito ako ngayon, binigyan ako ni Lord ng chance para pumunta ngayon. Kasi last Friday hindi ako nakapunta. Kasi may nahanap na akong work. Actually, kailan ko pa nahanap? July nahanap ko na siya, pero hindi ko kasi sure kung kukuhanin ko. Kasi nga, ang baba ng sahod. 3 times na bumaba sa ko. Pero sabi ko, ang pinag-pray ko kay Lord, sabi ko, nung una pa lang, nung nawalan ako ng work, nung naghanap ako, sabi ko, Lord, kung ano yung will mo, yun ang gagawin ko. Kung will mo, maging smooth lahat ng process and everything. So, sa paghahanap-hanap ko ng trabaho, nung pandemic, nung mainit pa, tapos walang masyadong bus, na sasakyan, talagang mahirap maghanap ng work. Mahirap namamasahe ka, minsan nagtataksi ka na lang, minsan naabot ng 100 something kasi minsan sa Sarja, walang bus na pa Sarja. So, mahirap yung work. So, ang lagi kong prinepray kay Lord, sabi ko, pag para sa akin, gawin mong smooth ang process ng lahat. So, yun, nakahanap ako ng work, yun nga, pero so, hindi ko tinestify nung mga nakaraan kasi nga sabi ko, ano ba yan, Lord, hindi naman yata, hindi magandang i-testify. Pero, ewan ko ngayon, parang, kasi nag-start na ako, nag-transfer na ako dun sa nila. Naging smooth lahat nga ng process. Nung nag-interview kami, binigyan na agad ako ng offer letter, tapos, nagpirma na ako, pero hindi ko pa sure. Tapos, yun nga, sabi nila, ipa-cancel mo na yung visa mo sa dating company mo. So, pinakancel ko, mabilis, lahat naging mabilis yung process. So sabi ko, Lord, ito na ba yun? Pero, ang daming mga, yung mga friends ko, madaming nakakunot nung noo, sabi nila, bakit ganun? Pero, hindi ko alam, but I feel peace about it. Parang, pag nagbabasa ako ng Bible, parang, ang daming sinasabi si Lord na mga promises niya dun sa sabi nga niya, kung will niya, you will feel peace about it. Talagang, ang dami kong, syempre, sa ating lahat, tao lang tayo, na madaming, talaga, tinanggap mo yung ganon, galing ka na sa ganto, tapos gaganto ka pa, bababa ka pa. Pero hindi natin alam ang will ni Lord. So, yun nga, habang nagbabasa ako ng Bible, I feel peace sa mga nangyayari sa buhay ko, yung mga patterns, sabi ko. Kasi nga, ever since before, naging faithful naman si Lord sa akin. So, I know and I believe na may gagawin naman si Lord sa akin. So, I joined the company last week. Sabi nila na ikwa-quarantine kami bago kami transfer sa accommodation. So, that time, 2 days ako sa accommodation. Tapos may ubo-ubo ako. Parang kinabukasan nun, i-COVID test kami. Maubo-ubo ako, tapos nag-hatching, parang yun yung mga symptoms. So, yun, sabi ko, Lord, baka may chance pa siguro na hindi pa ito, yung para sa akin. So, pero yun nga, nung kinobit test ako, kinabukasan, negative. Praise God din doon. So, parang sabi ko, okay, fine, smooth na nga ang lahat. So, yun nga, tapos ang dami ko pang gamit, nung nag-transfer ako doon, may sila, may mga housekeeping, tinulungan ako and everything, di talaga ako nahirapan. Lahat talaga naging smooth. So ngayon, nasa accommodation na ako. So ngayon, hindi pa nag-start, sabi ko, Lord, kung will mo na, i-testify ko sa'yo yung nangyari sa buhay ko. Kasi anytime, yung company na to, ganyan, parang, mag-empake ka na, punta ka na dito sa, quarantine mo. Parang ang bilis, ang bilis-bilis nilang aya. So sabi ko, pag will mo, Lord, na pupunta ako dun sa Friday, ite-testify ko yung
ito nga yung testimony na to. So, andito ako ngayon. Siguro hindi ko alam kung kailan ako tatawagan, pero sabi naman ng HR, napakalaking blessing din ni Lord kasi sabi ng HR, kahit nung nag-transfer ka na sa accommodation, pumapatak na yung ano mo. So, parang 1 week na akong wala pang work. Pero sabi naman nila, huwag kang mag-alala kasi pumapatak naman na yung sahod mo. So, blessing din yun. So, yun lang. Abangan natin kung anong gagawin ni Lord kasi pre-promise niya na may gagawin siya. So, yun lang. Tapos, may gusto lang ako i-share na naging devotion ko na verse this week. Parang, para sa atin kasi lahat ng to na nag-a-abroad. Nasa James 4, verse 13 to 16. So, sabi niya, "Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money." So, ilan dito yung sabi, mag-abroad ako, 2 years lang, mag-ipon ako, tapos uwi ako para mag-ano. Pero sabi nito, "Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appear for a little while, then vanishes." So, yun nga, sabi niya, ang dami mong plano, pero hindi mo alam ang buhay mo. Baka bukas, kukunin ko na yan, kukunin ko na yung buhay mo. Sabi niya gano'n. So, tayo, it's, ano lang naman na magplano. It's fine na magplano. Ako, may plano din ako, pero yung may mga plano ako, pero minsan nalilihis. Iniiba ni Lord yung plano ko. Kasi dati galing akong Qatar, yung first time. Tapos transfer ako dito. Muntik na din ako mawalan ng trabaho doon. Pero sabi nila, may kailangan silang tao sa Dubai. Kaya ako andito. Hindi ko naman plinano yon. Hindi ko plinanong pumunta dito sa Dubai. Tapos di ko din plinanong matanggal ay mawalan ako ng trabaho. Di ko din plinanong makita ko tong trabaho. So yun nga, sabi niya, hindi natin alam ang buhay. Instead, dapat pag nag-prepare tayo, kasi nga sabi ni Lord, ibigay natin yung plans natin sa Kanya, di ba? Sorry, hindi to hindi to preaching. So sabi niya, instead, you ought to say, if it's the Lord's will, we will live and do this or that. So yun ang pinangahawakan ko sa ngayon. So, kasi ever since, ito na talaga, sabi ko, Lord, pagod na akong i-maneuver yung buhay ko. Whatever is your will, then you let your will be done. Amen. That's why kahit anong sinasabi ng mga tao, I know nakukunot yung law nila, I say, whatever is your will, Lord. Kasi kung saan tayo dadalhin ni Lord, we feel peace about it. Amen. Yun lang, so I will be excited to share to you the journey and the process, kung ano man ang mangyari. I know something will happen in my life. I will be used by God. Yun lang po. Amen. Thank you. Para sa ating Diyos na buhay. I want to thank the Lord. Salamat kay Lord at nandito muli ako. It's been a long time po na ngayon ako nakapag-testify po. And salamat sa encourage na makapag-testify sa kabutihan ng Panginoon. So, hindi ko po ito ipagkakait sa inyo mga kapatid kasi yun nga, binibless ng Panginoon ang mga alagad at anak ng Diyos. So, isa ako sa mga blines ng Panginoon na actually nagkaroon din po ako ng work na since may wala pa po akong work, no, then but that before meron po akong overstay fine. I was canceled May po and I have overstay na fine na 2,940 po. So, napakalaking halaga. Kung gusto ko pong uwi ng Pilipinas, but andito yung puso ko na magsilbi kay Lord. And I want to thank the Lord through the life of our brothers na pinigyan ako ng pagkakataon na mag-part-time po. Sorry po. Na mag-part-time po para po sa karagdagan na makabili po ako ng visa and mabayaran po yung overstay ko na 2,940 kasama na po yung
yung visa doon. So, I praise the Lord. Kaya nga po nung last August po, hindi po ako nag-a-attend dito dahil nagpa-part-time po ako. So, it's apat na consecutive Friday na hindi po ako nag-church. So, kung nandun po ako sa part-time, kinukundig ako ng Lord. Kasi hindi ko nun po gawain yung nagpa-part-time. But alam ng Lord kasi gusto kong makabili ng visa kasi ayoko pang umuwi. Gusto ko pa ipagpatuloy yung gagawin sa akin ng Lord. And then, ayun, praise the Lord, nagka-part-time po ako and then nakabili na po ako ng visa. It's a visit visa po. Actually, hindi lang po ako yung may ganun na sitwasyon. Nagpa-part-time po kami. Marami po kami, mga kababayan po natin na OFW na halos mga 40 po kami something na yung mga visa din po nila na overstay. 1 week na lang. Kasi nagkukwento kami, mga ano rin eh, parang legal po, parang illegal po yung ano eh. But then no, isa sa mga favor ng Panginoon na ako yung binigyan niya ng magkaroon ng visa. Pero ang halos naririnig ko rin na, ayun, parang nararamdaman ko rin na, nilarinig din kasi ako na parang bakit ganun. Si Sister Rose merong binigyan ng ganito. But pinikpray ko yun kay Lord na may gagamitin ka na para makapag-visa ako another and makabayaran ko yung overstay ko. Actually, pinapauwi na po ako ng mga kapatid ko. Kasi sabi ng nanay ko, uwi ka na lang na kapag wala kang trabaho dito. But, Nay, huwag kang, sabi ko sa kanya, just pray for me and huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi, until now naman na may mga ganitong sitwasyon, hindi ako, yung pag-asa pa, binigyan ako ng hope ni Lord sa puso ko. Until na nagsastruggle tayo lahat, yung hope talaga, hindi nawawala kasi yung salita niya na just yung hope in the Lord and be wait. Ayun, salamat kay Lord. Until na nag-work ako sa part-time po mga kapatid, kinukonvict talaga ako 1 month na consecutive Friday, hindi ako nag-church until na ginugugol ko yung katawan ko doon sa pagpa-part-time na parang nararamdaman ko, inaalipin ko na yung katawan ko because no nandun yung body natin is a part of the Holy Spirit, binigay ng Lord. Andun yung, sabi niya, napa-part-time ka. Yung pang 6 day, create kita. And the 7th day, pa-part-time. So, nandun yung conviction. So, napakahalaga po ng Friday church. So, I stop po. 1 month po nag-stop na ako. Kasi po, nagkaroon na po ako ng visa. Salamat sa ginamit ng Lord, yung coordinator namin. And then, ayun, sabi mo kay Lord, pag nag-visit-visa na ako, mag-i-stop na talaga ako ng... So, binigyan niya po ako, yun. Tapos to, yung nakita niyo po ako, nag-church na po ako. Ayun po, salamat kay Lord. And then, yung last Friday po, kasi nag-tithe po ako. So, binigay ako for the month of August. Not complete po for the month, yun yung tithes ko. Pero po, but that time na nagpa-part-time, bumibigay ako kay Lord na kahit papano, konti-konti. Kapag hinihingi po ka ng Lord, it's not for your own, but it's for the Lord. Last Friday, sabi ko, tinest ko ang Lord. Last Friday, Lord, ito, I test you. Sana magkaroon na ako ng work. And ito na to, magbabago na ako. And then, gusto ko na mag-tithes, Lord eh. Kasi gusto ko mag-tithes by September na to, kabuuan. I praise the Lord po na last September 1 po may tumawag po sa akin. Tuesday lang hapon may tumawag. Nakapag-register po ako sa company na yan. And sabi niya, hello, this is Rosemary. Rosemary. Opo, sabi niya,
sabi niya gano'n sa akin, you still, sabi niya in English, sabi niya parang, naghahanap pa ba kayo ng trabaho and willing pa, and then, yes, ma'am. And then, ayun, pagka kinabukasan po, gusto niyang makapag-meet sa akin sa Satwa. Siya pa po ang mismo ang makakapag-meet sa akin. Kasi po, meron din po siyang kabayan na meron po tayong kabayan na Satwa na mag-a-apply din po na trabaho. But then ang mga kabayan na yon, mostly, ganun din ang gusto nila na magkabisa din. And I praise the Lord, pagka umaga po, nakita po kami ng employer na natanggap ko po yung trabaho na yun, and then gusto niya po ko maging pamilya sa isang pamilya po. And sabi niyang ganun, provided all, and hiningi ko po kay Lord yung Friday para sa yun. And then sabi ng employer, opo, bibigyan niya po ng Friday. And tinanong ko rin po sa employer ko, bakit po, sabi ko sa kanya, bakit po sa interview na yon, and meron pong kabayan na 3. So, pang-4 po ako. Kamusta naman po, ma'am, yung in-interview nyo na kabayan na sa Satwa? Sabi niya, okay naman daw po yung 3, but I'm more like you, sabi niya. So, sabi ni ma'am, and then yung praise the Lord, kasi andun po yung kampante ko, andun yung excited ko, andun yung peace ko, na ito na yun. So, I thank the Lord sa lahat for everything, since na wala naman po akong, since May, wala pong tinitirahan. So, I thank the Lord sa taong ginagamit niya, sa taong mga ginagamit ng Panginoon na hindi ko rin kilala. Salamat sa pag-aampon sa akin, sa pagtitira since May pa. And I want to thank the Lord din sa protection until now, from the beginning na yung create niya ako hanggang ngayon. And then sa mga blessing na natatanggap ng pamilya ko po, thank you daw po, sabi ng nanay ko, thank you kay Lord, sabi niya. And salamat din sa courage na binigay ng Panginoon sa akin na andito po makapag-church again. And I'm willing po na ako ang the next month po, kasi andun yung pagsasabi ko kay Lord na, Lord, by September gusto ko na talaga na kasi kapag nagda-tithes ka, pinaparamdam ng Lord yung mga binibigay mo sa Kanya. You have in a return, may reward. And yung giving is a blessing din po. Yun po ang binigyan ako ng pamamaraan, ng tinuruan ako ng Panginoon na paano magbigay. Hindi lang po sa pagbibigay, but binigyan ako ng Panginoon na willing heart na magbigay. Kukunti man yan, malaki man yan o maliit. But have a good heart ka magbigay dapat. Yung magbibigay ka, yung wala pong, yung ganun po, yung walang, hindi po 50-50 yung pagbibigay nyo ng pera sa Panginoon. Kasi hindi naman po mapupunta yan sa in other na hindi naman walang kakwenta-kwenta. Bakit po nasasabi ko to? Dahil nararamdaman ko po, mga kapatid. Nararamdaman ko. Kasi that time na yun na nag-stop na po ko ng part-time, Martes. Pagka Sabado, meron akong ayuda. Hindi ko po alam kung kanino. Dinagdag lang po ko sa group. Yun, napaka-amaze. Meron din po na sa bus card, meron din po na maglo-load ka ng bus card, meron pong hindi po, nagpa-swab test po kasi ako noon that time. Malayo pa lang may nakikita po akong puti na parang pumapaypay. Tapos unti-unti po akong lumalapit, pera na po yun. So I praise the Lord for everything and sa lahat ng ways ng Panginoon. Glory to God. Amen. I think it's about time.
Can we read the name of our logo? Jesus, Stream of Blessing Christian Church International. Amen. And that is Jesus, our Lord. I heard so many testimony experiencing difficulties in life, especially nowadays, pandemic, and there are so many people losing their job. You know, my heart is to be this church will become a stream of blessing to many people, especially those who are in need. Yeah. You know, during the time we are struggling in Saranja, the church need a lot of money to pay, and I don't know where to go. And of course, I have so many pastors' friends, because we are also in the body of Christ. So, some of the pastors are also trying to help us, doing their best, but after days, nag-bounce din yung check nila. Pare-pareho na kami. So, that is the situation that when you are in need, it's very hard to go somewhere to find money, especially in terms of finances. So, ako, ugali na namin mag-isawa na si Lord lang talaga will live by faith since the time we started the ministry. Our trust is always in the Lord. So, we have nowhere to run except the Lord, but in His mercy and grace, through His wisdom God has given us through the Bible studies or Bible study groups, join together and carry the burden of the church through that one. We solve the problem. And God is amazing God. God is revealing to me that the source of the church is no other than Jesus. He is the stream of all the blessing. Now, I speak to God, Lord, I want the church to become your stream of blessing to many people, because I experience when you have nothing, it's very difficult to run somewhere, especially you do not know where to go. Tatakbuhan ka, walang pera, pareho kayo walang pera. So that is what's happening, reality. Now God may give me wisdom. And this is I would like to announce the purpose. Meron tayong GPS. Na itong GPS na ito, matagal na ito, pero hindi masyado nagagamit sa mga nangangailangan kasi kung anong mga rason, we don't know, maybe hindi pa tayo. But when God give me the wisdom and knowledge about the power of tithes po kasi yun, na ito sa pag-umpisihan natin na small amount from GPS ay malaking tulong ito kasi God show me the power of the tithes to every believers. Kaya ngayon, personally, ina-announce ko po sa inyo mga anak
nag-uumpisa tayo sa maliit na halaga. Katulad kanina may testimony. Minsan kahit 100, may hirap mangutang. Tama po ba ako? Amen. Mahirap wala kang mautang. And yun ang desirability sa akin ng Diyos. Na ang Diyos maging blessing, especially those who are in needs. Ngayon, meron tayong maliit na naiipon sa GPS. And I'm planning to add additional investment for that. Na maging fund siya para ang purpose nito ay makatulong sa mga nangangailangan. Yun ang purpose ng GPS. Ang ibig sabihin ng GPS ay God's people share. Yung sharing ng kapatid, Romans 13, chapter 12. Inipon para makatulong siya. Halimbawa, 200, hindi naman billion, nag-usapan natin na yung mga maliliit na kaso lang, emergency. Halimbawa, tulad nun sa kapatid, 100, 200, yung mga ganyan na visa na walang matakbuhan. I would say na yung GPS na ito ay matatakbuhan ninyo. Dahil lahat. Kita nyo ito? Because of my diabetes, lumabo yung aking mata. And sabi ko, hindi ko mag-testimony, Lord. Ako yun nasa testimony. Ituloy ko na lang para blessing sa lahat. And pumunta kami sa doktor. Kasama ko si Elber. May bahay. Saka si Joker. Kailangan ko operahan. Kasi nga, meron daw blood clot yung aking mata. And I need 60,000 dirhams for operation. A big money. In short, wala naman kaming perang ganun. May insurance ako before. Pero dahil na sa grabe kong experience sa testing, hindi na valid yung aking insurance kasi nagamit ko na. So, we pray, we go home, nothing happened. Yung paningin ko, nangangapa na ako eh. Because of my eyes. And God grace. Yung aking, nailalan si Kuya Ben, matandang kasama ko sa Body of Christ before, sa fee na inalagaan namin sa Sardia. One of the leader din sa fee na inalagaan natin for how many months. Nakikipag-contact sa akin palagi. Tanda na rin siya, mga 70 plus na eh. Pero he is still alive para makipag-communicate sa kuya-kuya namin kasi siya. Hindi ko pinda niya itong salamin na ito. Itong salamin na ito ay medicinal glass from nature. Ang halaga niya ay umabot na 12,000 pesos. Mahal, no? And then sabi ko, Lord, saan ako kukuha ng pera? Wala pa kami pera. Pahingin pera. He's my father. Then naalala ko yung GPS natin. Kasi naalala ko may investment pala pag doon ng mga worth 1,000.
Kaya sabi ko kay Marlene, pwede ko bang hiramin mo ng 1,000 para dito nga. And this glass, I saw the power of God. Hindi ko itutuloy muna gagawin kong series. Kasi mahaba ang oras, mga kapatid, mahaba ang oras. Kakapusin. So, madalit salita, I saw the power of God in so many things sa glass na ito. Ngayon, medyo nadidevelop na yung aking paningin through this glass. Unti-unti, nagkakaroon ng, kasi dark na nakikita ko eh. Ngayon, nagkakaroon na ng unti-unting liwanag. Nakikita ko na yung ulo ni Dominic. Medyo liwanag. Kaya ako yung nagpapasalamat sa Diyos. And when the times come, yung GPS nga, ito na yung result. After that night, God give me wisdom. Binigay niya sa akin yung meaning ng power of touch. At yun ang gagawin natin sa GPS. Kaya in-encourage ko yung mga anak, sa ngayon siguro maliit pa lang yung kaya. Diba, wala talaga kayong matakbuhan. Ang Diyos ay open. Kaya niya magpautang. 50 dirham, 20 pa. At least mga 100, 1,000. Especially pag may emergency. Kung ewan kayo, wala na kayong matakbuhan. At gusto niyo pang mag-stay, wala kayong pang visit visa. Itong GPS, I pray na maging instrument niya para makatulong. Especially sa family ng GSBC. Yan ang GPS. Kaya, ipapaliwanag na lang sa inyo ang mga in-charge dyan. Kakausapin ko din sila later. But narinig ko yung mga testimony. And let us pray to God na ang stream of blessing our Jesus through GPS ay maging channel of His blessing to many people. So yun po. God bless you. Oh. Ang verse ang basahin ko sa Psalm chapter 37 verse 25, sabi ni David, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, for their children begging bread. They are always generous and lend freely. Their children will be a blessing. Turn from evil and do good, then you will dwell in the land forever. For the Lord loves the just and will not forsake His faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed. The offspring of the wicked will perish, but the righteous will inherit the land and dwell in it forever. Amen. So, praise the Lord. Tayo po ay tumayo and let's have the praise and worship. Kung ano yung pagkanta niyo, but it's from the heart. Kasi ang Panginoon, tinitignan niya ang ating mga puso kung paano tayo mag-worship sa Kanya. So, don't shout it out, but shout it in your heart. Let's sing. Because He is holy, He deserves our praises and honor and power and adoration. Hallelujah.
is the Lamb. Worthy is the Lamb. For the Lord Almighty reigns. For the Lord Almighty reigns. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Jesus, Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the yes, Jesus, you are the Lamb of God. Holy Jesus, you are the Lamb of God. We worship you, we worship
be in this world, Panginoon. Huwag mong mabayaan ang iyong mga anak na umaasa sa iyo lamang, Panginoon. We entrust everything. We love you so much.